Alright, so magandang araw ulit sa inyo mga kababayan. Tayo po nagbabalik dito lang sa Master Judea Channel at pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, natatakot sila dahil dito sa gagawing rally ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam nila kasi dito mga kababayan na marami ang pupuntang tao. Alam naman natin na marami ang Iglesia ni Cristo at hindi lang po Iglesia ni Cristo makikiisa po sa rally na ito. At sigurado, katulad na nasa title natin, dadagsa po ito. At kaya naman, ay gumagawa talaga sila ng pamamaraan o kapamaraanan para kung hindi man matuloy, konti ang pumunta ng tao. So alam po natin na itong rally ng iglesia ay nakaset na po ito sa January 13. Alright? January 13, if I'm not mistaken, that's Monday. So ngayon, next week na po ito, mga kababayan. Pero dahil nga medyo bothered sila, dahil marami ang pupunta dito, sigurado, at marami tayong nakakausap na iglesia at yung mga pinsan natin, iglesia ni Cristo, ngayon nga mga kababayan, gumagawa sila ng paraan para kung hindi man matuloy, konti ang pumunta. Sa pamamagitan nitong pananakot, no? Pananakot dahil dito sa tinatawag na HMPV virus na ito, mga kababayan. At ayon sa pamunuan ng China, itong kumakalat sa social media and even sa mga mainstream media na sila ay nag-declare na ng state of emergency dahil dito, ito daw po mga kababayan ay napakalaking fake news. So, bakit natin inuugnay ito dito? So, dahil sa dahilanan, mga kababayan, na ayaw naman talaga nila na may nagrarally. Ayaw nila na may nagrarally dahil nailalabas or naibubunyag ang mga kamalian at mga maling gawain sa gobyerno. So now, nakakuha sila ng pagkakataon na nagkaroon nga ng ganitong outbreak daw, di umano. Pero ito po, mga kababayan, kung hindi po tayo magre-research, tayo po ay maloloko na naman nitong mga ito. Pero totoo ba na may virus? Meron, mga kababayan. Meron namang virus talaga eh. Actually, last year nga pagkatapos ng Pasko, New Year, maraming nagkakasakit na tao dahil sa pagbabago yan ng panahon. Pero totoo ba na mayroong outbreak sa China? Totoo naman po yan, mga kababayan, na nagkakaroon ng virus. Pero eto, panoorin muna natin para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba itong virus na ito at paano ba ito malulunasan, ito ba ay life-threatening or anything like that. So, pakinggan po natin, mga kababayan, ang isang balita. Okay? So, itong balita na ito ay galing po ito sa ibang bansa, hindi po dito sa Pilipinas kasi yung mga nagbabalita dito karamihan sa Pilipinas ay napakahirap na nating paniwalaan. So now, ito, panoorin po natin. Because our focus remains on what in fact China is dealing with. At this point of time, China is dealing with an outbreak of the human metapneumovirus, HMPV, 5 years after the COVID-19 pandemic. This is now sending shockwaves around the globe after the world has in fact fought with the COVID-19 virus. Reports in social media posts suggest that the virus is spreading rapidly, with some claiming that hospitals and crematoriums are overwhelmed. There are even claims that China has declared a state of emergency. Though this has not been confirmed, HMPV is known to cause flu-like symptoms and can also present symptoms similar to that. Anong sabi? Ulitin ka natin. Confirmed, HMPV is known to cause flu-like symptoms and can also... So it's not confirmed. So hindi po ko siya, ang pinalalabas po nila kasi, ito ay kapareho nung nagdaan, nung 2021, 2022. So hindi ko alam kung po pwede banggitin yon kasi baka maano tayo, dali na naman yung channel natin regarding that. So hindi na natin babanggitin, basta yung C yun, yung COVID, yan, oo. So, parang ganun ang pinapalabas nila, mag-ingat ang mga tao, wag lalabas, wag pupunta sa mga crowded na tao. So, itong rally, alam naman natin na ito ay crowded, mga kababayan. Ito ay crowded, pero
ah, ang punto natin dito, bakit bigla-bigla naman yata? Bakit bigla-bigla naman yata itong kanilang mga pag-aanunsyo ng ganito na tinatakot ang mga tao? So of course, kailangan natin mga kababayan mag-ingat. Dahil kahit kailan po pwede ka naman dapuan ng virus, pwede ka dapuan ng karamdaman. At ngayon nga, dito sa Pilipinas, meron. Kasi natural yan. Sa tuwing nagpapalit ng taon, malamig talaga, nag-iiba yung klima. So nagkakaroon talaga yung, lalo-lalo na yung mga mahihina ang immune system, mahina sa lamig, ay talaga naman nagkakaroon ng kahit sipon, trangkaso and all that. Si Jay Guevara nga, may trangkaso 'di ba? Ako, muntik na, pero uminom agad ako ng gamot, kaya hindi tumuloy. So, ang ibig ko lang sabihin, mga kababayan, so, sinasakyan nila itong issue ng China na hindi naman pala dapat karapat-dapat. Dahil ito ay magdudulot lamang ng pangamba sa mga tao, lalo-lalo na sa mga may sakit sa puso, 'di ba? Baka mamaya, kasi alam naman natin kung gaano kahirap noong nagdaang 2 taon na nagkaroon tayo ng pandemya dito, mahirap yun. Lalo-lalo na kung mauulit pa, talaga namang doble dagok. Lalo-lalo na ngayon, kung ngayon mangyayari yun, kung ngayon mangyayari, at ganito ang sitwasyon ng bansa natin, yan ang presidente natin, kawawa. Kawawa. Kaya ang ibig ko lang sabihin mga kababayan, ito ay fake news. Ito ay fake news dahil ayon na mismo dito, sa taga na nandoon sa China. Ito. Kasi ang pinapakalat po kasi nila ay nagkaroon na daw ng state of emergency. Pero ito po na isang tao na galing sa China ay nagsasabi na wala daw di umanong nangyayaring outbreak doon. Ano po yung sabi dito? Sabi niya dito, I'm currently in mainland China and there's been no state of emergency or anything unusual. Everything is completely normal. Don't believe unverified reports. So, ayan. Isa sa mga patunay, mga kababayan, na sinasakyan nila itong balita na ito. At hindi lang yan. Ipapakita ko pa sa inyo. Baka hindi pa kayo naniniwala dyan, meron pa tayo dito. Baka naman sabihin nyo, baka nagsisinungaling lang yan. Eto. Sana yung ano natin dito. Wait lang ho hanapin po natin. Nang sa ganon, maintindihan po natin at hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga bali-balita na kung kanino lang nanggagaling. Eto, mismo po nasa Chinese Embassy, embahada na po mismo ng China nanggaling, itong balita. So, panoorin po natin. Embahada ng China. Ito po Totoo ay fake news. Hindi totoo ayon sa Chinese Embassy. Ay sabi ko kanina, mabuti naman sapagkat kung maalala nyo ang COVID ay dyan po nag-umpisa sa China. Luisito Santos, take it away. Go. Ayun Mariing pinabulaanan ng embahada ng China ang mga naglabasang ulat kaugnay sa panibagong virus na kumakalat sa kanilang bansa. Ayon sa Chinese Embassy dito sa Manila, fake news ang naturang impormasyon. Nauna nang sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo na wala pang bigla na anunsyo mula sa World Health Organization o WHO kaugnay sa bagong sakit na ito. Samantala, paalala naman ng DOH sa publiko na maghintay ng mga opisyal na pahayag mula sa mga eksperto at huwag basta maniwala sa mga nakikita o nababasa sa social media. Sino ba nagpakalat niyan kaya? Sino? May mga kumakalat sa karinin ng mga websites. Ayun. So, may mga ang nagpapakalat yan mga kababayan, nakikita natin yan May mga website na nagpapakalat, mayroong mga mainstream media na nagpapakalat. Hindi ko alam, mga kababayan, kung sino na po dito sa mainstream media ang ating paniniwalaan. Eto mga kababayan mismong Chinese Embassy na ang nagsasabi, at ito, DCBB, this is GMA radio station. Pero, may post din naman ng GMA regarding dito. May post ng ABS-CBN, may post. Ang dami po na nagpo-post dito. Only to find out na ito po pala ay fake news. Nako. Sa social media.
di natin matukoy karne. Sabi ko nga, wag ho kayong nagpapapaniwala sa social media dahil wala pong editor yan. Walang Ay, totoo naman editor po yun, at kahit sino ay Binanatan mo na naman yung social media. Yung social media nga minsan, ang nagiging source of true information. Kasi yung iba, karamihan sa mainstream media, ay sakal na. Wag mong gaganunin ang social media. Okay? Dahil mismong kayo, dyan sa mga TV station ninyo, nagpapalabas kayo ng ganyan. pwedeng maglabas dyan ng balita. Oh. Okay? Tama po, Karen eh. Kaya nakakalungkot lang dyan pag nagdulot ng takot at pangaba sa publiko yung mga nababasa nila. Sabi ko nga, kung maalala natin, yung COVID na kumalat sa buong mundo at napakarami ang namatay, pati maging sa Pilipinas, ay galing ng China yon. Po, Karen eh. Doon din po. Kaya medyo nakakabahala din kung mga ganun hindi kumpirmado at mga verifikadong impormasyon. Kaya kailangan maging maingat din tayo. Kahit yung mga kababayan nakikinig sa atin mismo. Oo. Sa atin. Kayo magtigil-tigil dahil sa mainstream media nagsimula yan. Hindi sa mga vlogger. Yung mga vlogger nga na nakikita ko, kinukundi na itong pagkakalat nitong balita na ito. Tapos isisisi nyo sa mga vloggers. Huwag pong ganun. Manood kayo dyan, sa UNTV nga nakita ko sa ABS-CBN nakita ko. Saan pa? Tuloy natin. Kailangan maging maingat din sa pag-share at siyempre, kilatisin mabuti muna kung ano ba yung source ng balita. That is true. Diba, kung ano website yon. Kasi doon una kumalat sa mga website saka sa mga pages. Sa social media talaga, bumalik na naman yung fake news na yan dahil sa social media, no? No, Karen hindi mawawala yan. Mawawala lamang medyo masasabi natin medyo Anak ng tokwa. Sinisisi na naman nila yung social media. Umayos kasi kayo. I mean, yung mga mainstream media na one-sided, yung mga bias, umayos kasi kayo. Galit na galit kayo. Kayong mga radyo, kayong mga announcer, mga reporter, mga anchors, galit na galit kayo sa social media. Kasi nga, binabanatan kayo ng mga taga-social media na bias, 'di ba? Bias media. Kaya galit na galit kayo. Kaya huwag niyong isisisi sa mga social media. Kasi alam naman natin kung saan nanggagaling yung mga fake news na 'yan 'di ba? Alam natin kung saan nanggagaling mga fake news. Ang gusto nga natin malaman dito, gusto natin ipaalam sa ating mga kababayan na huwag tayong basta-basta maniniwala kani-kanino lang. Okay ang social media, maraming totoo dyan. Pero meron din naman mangilan-ngilan na talaga namang nagpapakalat ng mga fake news. Okay? Meron, pero wala yan dyan sa Duterte supporter. Okay? Wala yan dyan sa Duterte supporter dahil kami mismo na banateros, pagka meron dyan na nagpe-fake news, babanatan po namin yan. Okay? Kaya huwag nyo pong lalahatin ang social media. Sana binabatikos nyo rin yung mga mainstream media na bias magbalita. Okay? Ang punto lang natin dito, mga kababayan, ay ipaalam sa inyo na itong kumakalat ngayon ay bahagi lamang ng kanilang mga taktika para takutin ng mga tao para hindi umaten dyan sa mga gaganaping rally. Dahil ang bali-balita ko, mga kababayan, marami na maliban sa Iglesia ni Cristo, marami pa po ang nagkakasa ng malawakang rally ngayong 2025. At pilit po nila ito na pipigilan sa abot ng kanilang makakaya kahit pa ito humantong sa pagpapakalat nila ng fake news. Katulad ng nangyayari ngayon. Marami natatakot, kahit nga ako kagabi natakot Pero siyempre, bilang isang social media influencer, mga kababayan, kailangan natin mag-research bago tayo maniwala. Dahil hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi ng kung kani-kanino lang. At ito ay maliwanag na naman na pananakot na naman sa mga tao para huwag lumabas, huwag umaten sa mga rally-rally. Tayo po, kinakailangan po talaga natin mag-ingat. Okay? Pero
Narinig naman natin mula kanina doon sa news sa ibang bansa hanggang dito sa DCWB na ito po ay hindi kumpirmado at sinabi nga ni Rene ba to? Rene Santa Cruz ng DCWB na ito ay fake news. Alright? Fake news para paralisahin or matakot ang mga tao para hindi lumabas, hindi umattend dyan sa mga rally. So I don't know kung ano magiging damdamin dito ng Iglesia ni Cristo dahil sila naman ang punong abala nitong gaganaping rally sa January 13. At hindi lang yan, mga kababayan, ha? Hindi lang yan ang balita natin ngayon dahil may isa pang nagbabagang balita, kaugnay pa rin ito. Kaugnay pa rin ito, mga kababayan, sa pampolitikal nila ng mga hangarin, pangsariling mga hangarin para sa kanilang mga political career. Okay? Ngayon lang, tinanggal si VP Sara Duterte ni Marcos Jr. bilang miyembro ng National Defense Council. Ito po yung National Defense Council, ito po yung may kinalaman sa seguridad ng ating bansa. Tinanggal po dyan si VP Sara Duterte at tinanggal po dyan, tinanggal sa panel ang mga dating presidente. Kung hindi ba naman talaga mga bastos itong mga nasa gobyerno ngayon, na yung mga dating presidente na nanilbihan sa bansang ito, ay mayroong kakayahan at mayroong knowledge, mga kababayan, kung papaano pag-iingatan ang kaligtasan at kapayapaan ng Pilipinas, tinatanggalan po nila ng karapatan na makialam sa ating bansa dito sa sinasabi nating seguridad. Kumbaga dito, ako naiintindihan ko na tatanggalin nila si VP Sara Duterte, tatanggalin nila si ex-President Duterte dahil alam naman natin kung sino sila. Sila ay mag-ama na kumukontra ngayon sa pamahalaan ni Marcos. Pero eto mga kababayan, dahil sa personal na galit at personal na ambisyon nasasadlak ang ating bansa sa tiyak na kapahamakan dahil hindi natin alam kung ano mangyayari. Na yung may mga kaalaman sa tunay na pagpapatakbo ng bansa ay tinanggalan ng karapatan para tumulong or para makialam sa ating seguridad. Ito po yung nakakatakot, mga kababayan. So, hanapin po natin dito yung balita na yan na pagtatanggal sa kay VP Sara Duterte at dating dating President Duterte sa National Security Council. Okay? O, ito po mga kababayan. Bagong-bago po ito. Ayan, nasa screen. Ay, lagay natin sa screen para makita ninyo po. Para makita po ninyo. Ayan, So, ito. Screenshot nyo na lang, mga kababayan. Screenshot nyo na lang dahil ito po ang katunayan na tinatanggal. Okay, recognizing the National Security Council Executive Order number 81. Ayan. Composed of President Chairperson. Ayan, basahin nyo na lang. Pero, ang pinakaano dito ay tinatanggal. Sana yon. Sana yon, Vice President. Wait lang. Dito. Sana ba yon? President of the Executive Board of the Executive. Ayun. Basta po, ito ay ordinansa. Okay, basahin natin kay Joey De Vivto lang galing ito po, ito ay ordinansa or executive order, mga kababayan. Dahil dito, VP Inday Sara was removed from the National Security Council. I understand, buwisit ka kay Inday Bongbong Marcos, but you can't disrespect the office. Incompetent, imbecile, idiot. Yan ang liderato mo. At hindi lang yan hindi lang yan mga kababayan ang ginawa nila. Tinanggal din nila si dating President Duterte dito sa council. So ibig sabihin, sila na lang po dito. Kung ano man yung mangyari sa bansa, sila po ang may kinalaman at kung ano man ang magiging reaksyon or mangyayari sa ating bansang Pilipinas pagdating sa seguridad, sila na po dito mga kababayan ang sisisihin natin.
Kasi ngayon, parang sa tingin ko at sa tingin din ng maraming tao, wala po silang alam sa pagpapatakbo ng ating bansa. Yun po ang sinasabi ng karamihan, lalo-lalo na ng ating mga manonood. So maliban, ito po ay konektado Okay. Dinugtong po natin dito kasi konektado po ito. Okay? Yung pagrarally ng INC, may kinaugnayan po yan doon sa panggigipit nila kay BP Sara Duterte. Hindi man nila sabihin, mga kababayan, alam po natin na yun po talaga ang dahilan, yung pag-impeach kay BP Sara Duterte at pagkakagulo ng mga tao na sa gobyerno. Yan po talaga yung rason kung bakit nagrarally. Peace rally, ika nga, sabi nga ng Iglesia ni Cristo, di ba? So yun po. At alam natin yan sa ating mga sarili na may kinalaman po dito si BP Sara Duterte sa pagrarally ng Iglesia ni Cristo. At ngayon po, tinatakot nila mga tao sa pamamagitan nitong kumakalat daw di umano na sakit dyan sa China na wala naman palang katotohanan. So now, after nyan, mga kababayan, ito, kung sakasakali man, ito ang second nila Plan A, yung pagpapakalat ng fake news regarding dito sa sakit na nakakamatay di umano. Oo. At kung hindi gumana yung Plan A nila, ito may Plan B. Oo. Kung sakasakali mang matuloy ang rally ng Iglesia ni Cristo, since wala na si BP Sara Duterte, wala na sa kapangyarihan yung mga dating presidente na makialam dito sa National Security Council, magagawa na po nila lahat. Pwede sila mag-declare ng martial law kung sakasakali man. O wag naman sana na merong magkagulo or magkaroon ng tensyon dito sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, anytime. Oo. Very yung timing, mga kababayan, ng paglalabas nitong order. Oo. Yung timing ay talaga namang tugmang-tugma doon sa gaganaping rally sa susunod na linggo, sa January 13, Lunes yan, mga kababayan. Oo. So yan po, yan lang po ang gusto kong sabihin sa inyo, na sila talaga ay gumagawa ng kapamaraanan para hindi malaman ng taong bayan ang tunay na kalagayan ng ating bansa, ang tunay na nangyayari sa ating lipunan. Gumagawa talaga po sila ng paraan. Pero, balikan po natin yung sakit na sinasabi nila. Oo. Yung sakit na sinasabi po nila. Kasi ang sabi, nagdeklara na daw ng state of emergency ang China at pinanood ko po sa inyo kanina na ito po ay fake news, no? Fake news daw po ito. Ayon na mismo sa nagbalita kanina, ito ay fake news. Pero, titingnan po natin, mga kababayan, kung ano bang klase itong HMPB. Oo. Ito po. Panoorin po natin. I-explain ko po sa inyo. Hindi pala papanoorin. I-explain ko lang sa inyo. Okay. Nasa na yon? Share. Okay? Ito. Yan. Explain ko lang sa inyo ito ng bahagya. Para lang sa ganon, hindi po tayo natatakot. Hindi po tayo nagpapaniwala. Kasi katulad lang sinabi ko kanina, kung ikaw ay tatanga-tanga talaga, mapapaniwala ka nito. Mapapaniwala ka ng mga vloggers, ng mga mainstream media na hindi mo alam kung mga bayad or anything. Oo, kasi yung mga pagbabalita nila parang salto na sa katotohanan Oo. Yung gusto na lang nilang ibalita, yung nilalabas nila. Hindi naman lahat, no? Hindi ko nila lahat. Pero karamihan na nandyan, talaga namang napapansin yan kahit ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa, yung mga netizens natin. So ito, balikan po natin, HMPV, Human Metapneumovirus, okay? Is a common respiratory virus that causes an upper respiratory infection like cold. It is a seasonal disease. Tingnan nyo. Ako nga, may ubo di ba? Seasonal disease that usually occurs in winter and early spring, similar to RSV and flu. Bakit? Nagwi-winter ba sa Pilipinas? Ha? May spring ba sa Pilipinas? Wala, di ba? Sa ibang bansa lang ho yan. Kaya huwag niyong takutin ang mga Pilipino. Ito. Sige pa. Sana yun. Next natin. Ano daw dito seasonal disease na nangyayari lang daw sa mga bansa na may winter, may early spring. Sa Pilipinas, wala naman tayo niyan. Ito pa. Yan. HMPV is not dangerous virus in general. Not dangerous. Okay? But
Hindi ibig sabihin no, na okay lang na magkaroon tayo niyan. Mag-iingat pa rin ho tayo. Ano? HMPV is not a dangerous virus in general, with most people experiencing mild symptoms usually improve on their own after a few days without treatment. Opo. Gumagaling pala nga siya eh. Gumagaling pala nga siya nang kahit hindi mo gamutin. Pero mas mabilis siguro yan kung gagamutin natin. Di ba? Oh. Kung gagamutin natin, mas mabilis. Oh, yan pa. Ito pa, isang patunay. Oh. Isa pa. Oh, ayan. Oh. Kung halimbawa, gaano ka ba katagal? Kung halimbawa, magkakaroon ka nito, usually causes symptoms similar to the common cold. Oh, so, yung mga natural, yung common, yung sipon, trangkaso, yan. Lagnat, yan. Similar to that. Oo. Parang trangkaso dito sa atin. Oh. So, the common cold that lasts roughly 2 to 5 days and go away on their own. Oh. Tapos kung makapagbalita, lantik ang putya. Kala mo magkakaroon ulit tayo. Huwag niyong pangarapin, ha? Kayong mga nagpapakalat kayo niyan, huwag niyong pangarapin. Sa klase ng pamumuno natin ngayon, huwag niyong pangarapin. At pangalawa, walang pondo ang PhilHealth. Kaya huwag niyong pangarapin. Kayo na nagpapakalat niyan, ha? Yung mga nagpapakalat niyan, sana kayo ang magkasakit. Oo. Kasi tinatakot nyo yung mga tao Tinatakot yung mga tao. Hindi naman sa pag-aano, no? Kasi katulad nga sinabi ni Rene Santa Cruz kanina, tinatakot nyo yung mga tao. Di ba? Tinatakot yung mga tao sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga ganyan, pananakot ninyo, para yung mga tao hindi lumabas sa bahay. Ha? At huwag pumunta doon sa mga rally-rally. Hindi naman tayo nananawagan sa mga rally-rally. Pero karapatan ng Pilipino yan. Kung gusto niya pumunta, pabayaan ninyo. Huwag yung tatakutin sa pamamagitan itong pagsakay nyo yan sa mga fake news na mga virus na sinasabi at wala pong mangyayari dyan. Kaya nga, patuloy po tayo na mananawagan sa ating mga kababayan na huwag po basta-basta maniniwala sa mga nagkalat na balita. Kahit sa mainstream media, huwag kayong maniniwala. Kahit sa vloggers, kahit sa akin, huwag kayong maniniwala. Double check ninyo po. I-check nyo, ang daming platform, ang daming mga source of information na pwede nating mapagkuhanan ng tamang balita or para i-check natin kung ang manaririnig ba natin ay totoo o fake news katulad nito. Pero ganun pa man, mga kababayan, ang taong bayan ay sumusuporta. Kami, na mga vloggers, lalo na ang Banateros, ay susuporta sa tama lamang. Katulad yan ng tagline namin, na kapag tama papalakpakan at pag mali ay ating babanatan. So ito po ay maling-mali. Kaya natin po binabanatan. Ha? For the sake of their power, for the sake na mapagtakpan ang kasinungalingan, mapagtakpan ang tunay na kaganapan na nangyayari sa ating lipunan, they will do everything in their power just to keep that in their cabinet. Okay? Para mapagtakpan, para maitago at hindi malaman ng taong bayan na nakakarami ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Ayan. Okay, nagpapakalat ng fake news. So pag hindi gumana, si VP Sara Duterte tinanggal sa National Security Council, and anytime they can do whatever they want in our country. They can declare a martial law at any time na wala pong kokontra sa kanila. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya tayo po ay manatiling mapagmatsyag, mapagsuri, at doon lang po tayo sa tama. At lalo-lalo na, ngayong darating na eleksyon, kung matutuloy pa yan, na eleksyon na yan, number 52, mga kababayan, ang matatag na Pilipinas. Number 52, isama po natin yan, number 1. At syempre, yung PDP slate, iboto po natin yan. Kung gusto nyo po na magkaroon ng pag-asa ang ating bansa, iboto nyo yung mga matitino. Marami po dyan na matitino na walang pera, yun po, subukan natin. Yung iba dyan, walang perang pambigay, pero kung sakali man na mayroong magbibigay pera sa inyo, kunin nyo. Pera din po yan. At hindi naman sa kanila nanggaling yan. At sigurado ako, yan binibigay sa inyo na pera na yan, ay babawiin yan
ng 1,000, 1,000,000 beses pa dyan sa halaga na ibibigay po nila sa inyo. So, once again, mga kababayan, happy New Year po sa inyo at mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo sa lahat. Although tayo ay nasa Pilipinas, hindi po tayo apektado nito dahil sabi nga kanina, mga winter at spring nangyayari, yung virus na yon, meron naman tayo niyan dito sa Pilipinas, yung tinatawag natin na trangkaso. Pero ganoon pa man, hindi po natin ipinapanalangin yan. Tayo po ay mag-ingat, maging maingat sa ating kalusugan. Panatiliin po natin ang kalinisan ng ating kapaligiran para na sa ganon, ma-maintain na po natin ang kalusugan mo, kalusugan niya, kalusugan natin lahat, kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.